Magandang gabi, Brian. Gaano ba karaming mga residente diyan sa Camarines Norte ang naapektuhan nitong bagyong Christine? At ano ba ang ginagawang hakbang ng local government para matulungan ang mga apektadong pamilya? Magandang gabi, June. Aabot na nga sa mahigit na 14,000 individual ang naapektuhan nga nitong bagyong Christine dito sa probinsya ng Camarines Norte as of kanina yung 1:00 ng hapon. Matapos nga ang isinagawang pulong kanina, June, ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, inirekomenda na ng komite na isailalim na ang buong probinsya ng Camarines Norte sa state of calamity. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Christine sa lalawigan. Sa tala ng PDRRMC, June, as of 1 p.m. ngayong hapon, aabot na sa 6,391 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Christine sa Cam Norte. Bukod pa dyan, June, ang 20,000 na pamilya ng mga magsasakang naapektuhan sa probinsya matapos nga ang nangyaring mga pagbaha sa lalawigan. June, ayon sa mga opisyal ng lalawigan, mas mapabibilis kasi kung idedeklara na ang probinsya sa state of calamity sa pagbibigay at pagdadala ng ayuda sa mga apektadong pamilya kung may isa sa ilalim na nga ito sa naturang state of calamity. Impact nito sa agriculture ay respectfully move for the declaration of the state of calamity in the entire province. Any, since it is seconded, and is there any opposition or objection? Hearing none, the move for the declaration of state of calamity in the province of Camarines Norte is hereby approved. Thank you. Kaugnay nito, June, bagamat nakahanda na ang mga family food pack sa regional offices ng DSWD, pahirapan naman ang pagdadala nito dahil sa hindi pa rin madaanan ang mga kalsadang papasok dito sa lalawigan. Ang challenge lang natin kasi ngayon, from Legazpi to get here, merong mga areas na sarado. So, in that case, Ma'am Cynthia, siguro let us use up doon muna sa meron tayo. So, once we declare, so meron kayong preposition ngayon, we can start distributing today. Tapos bukas naman, pwede na kayong makamove through our calamity fund while waiting for the augmentation from the DSWD. June, sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanda ng provincial government sa mga asset nito para sa mabilisang pagdadala ng mga relief pack sa mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, June, hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ang pagkawala ng kuryente sa ilang mga lugar dito sa Camarines Norte. Ilan dito ay ang mga bayan ng Vinsons, Kapalonga at Panganiban. Kasabay nito, wala rin supply ng tubig sa ilang mga lugar dito sa lalawigan. Ayon sa water concessionaire dito sa probinsya, inaasahan na sa Biyernes pa babalik ang water supply. Inihahanda na din ang mga water trucks upang magbigay ng tubig sa mga apektadong lugar. Dahil sa pagbaha pa rin nararanasan sa probinsya, bunsod ng patuloy na pag-ulang dala ng bagyong Christine, sa ngayon ay not passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang Maharlika Highway dyan sa may sitio na Mukaan sa Barangay Dagit, Labo dahil sa mataas na tubig baha. Gayun din, baha pa rin at hindi pa pwedeng daanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang parte ng Maharlika Highway sa sitio Malangkaw, Basud, Labo, Cam Norte. Iba't ibang mga kalsada rin yun, ang one way lang ang pwedeng madaanan dahil sa mga naitalang landslide at paglambot ng lupa. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang clearing operation ng DPWH sa naturang mga kalsada. Yun ngayon nga, andito tayo sa isang evacuation center dito sa bayan ng Daet at nakikita nga natin ang hirap ng ating mga kababayan dito na nasa loob ng evacuation. Bukod kasi sa hindi pa dumadating ang ayuda mula sa DSWD, ay brownout pa din dito pa sa kanilang tinutuluyang evacuation center. Kaya talagang pahirapan pa ang kanilang pagkilos dito. At bukod nga dito ay idinadaing din nila yung kakulangan sa supply ng tubig dito sa evacuation center dahil
wala nang tumutulong tubig dun sa mga gripo dito sa mga CR. At ngayon nga, June, ay kinukumpirma din natin yung isang nasawi dito sa may bayan ng Labo. Mamaya alamin natin kung ito ba ay related sa bagyong Christine. At ngayon din ay kasama natin ang mga kasama natin sa UNTV News and Rescue para magbigay din June ng libreng pagkuha ng vital sign at blood pressure dito sa ating mga displaced families sa evacuation center dito yan sa bayan ng Daet. June. So, Brian, papaano nakatatawid sa kanilang pangangailangan yung mga evacuees dyan sa sinasabi mong lugar na yan, Brian, kung wala pang tulong yung DSWD, yung mga ayuda na yon? Jun, kanina kausap natin yung ilang mga residente dito. Ayon sa kanila, meron pa naman silang daladalang baon simula kahapon. Ang pinoproblema nila, Jun, hanggang ngayong gabi na lang yung kanilang baon. At bukas nga, kung hindi pa rin darating yung ayuda mula sa lokal na pamahalaan o sa national government, ay problema nila bukas, Jun, kung paano sila makakaraos. Bukod dyan sa evacuation center na yan, Brian, meron pa bang kahalintulad na sitwasyon dyan sa bayan ng Daet o maging dyan sa mismong probinsya ng Camarines Norte? Yes, Jun, kahapon nandun tayo sa evacuation center sa bayan naman ng Binsons at doon din napag-alaman natin kahalintulad din na problema ang kinakaharap doon, yung tubig din at maging yung mga palikuran Jun. Mahirap kasi sa isang classroom. May mga classroom kasi dito, wala siyang sariling CR. Kaya parang ano lang sila, nagsishare lang sila dun sa isang classroom. Sa dami, minsan ng isang classroom yung nakatuloy na pamilya doon, hirap silang hirap na makontain ng isang CR lang yung napakaraming pamilya na nanunuluyan doon sa maraming mga classroom sa isang school dyan, sa bayan naman yan ng Binsons. Maraming salamat, Brian Baldarahe, nagulat ng live mula sa Daet, Camarines Norte.